everybody. Kamusta po kayo? Mabuti po. Ang bagal lang. Mabuti po. Oh, sino pa ba yung mga wala dyan? Mag-settle down na tayong lahat, okay? Let's pause for a while and let us consider. Isipin natin, isipin nyo, ano ba talaga yung mga bagay na gusto nyo na magkaroon kayo ng breakthrough? Pray kayo ng blessing, pray kayo ng breakthrough. But isipin nyo, ano ba talaga yung gusto mong mapagtagumpayan? Ano talaga yung gusto mong mangyari? Ano talaga yung pangarap mo? Ano talaga yung vision mo? Ano talaga yung nasa sa puso mo? Our topic for today is breakthrough. Breakthrough. Hinanap ko pa ng maigi yung ano na yan, yung picture na yan. Kasi gusto ko yung akma doon sa binigay ng Panginoon sa atin. So, ngayong araw nito, pag-usapan natin is about breakthrough. Ang ating text is Isaiah 45 verse 1 to 3. Sabi dito, "This is what the Lord says to His anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of, to subdue nations before Him, and to strip kings of their armor, to open doors before Him, so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name." Let us pray. Father God, marami pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa pagkakataon na muli, O Lord God, ay magamit mo, Panginoon, upang maging mouthpiece, O Lord Jesus, O God. At ang mensahe mo, Panginoon, ay maihayag sa hapong ito, God. Salamat, Panginoon, sa mga awitan. Salamat, O Lord God, sa presence mo, sa pag-iingat mo sa bawat isa. And Lord, dalangin ko na bigyan mo ka ng wisdom, ng knowledge, at ang mga kapatiran na narito ngayon will understand and ponder, O Lord Jesus, O God, kung ano man ang nais mo sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon, O Lord, in Jesus' name, Amen. So, sino nga ba si King Cyrus? Ito ay pangako ng Panginoon. Prophesy ito kay King Cyrus. But, by the way, sino nga ba si King Cyrus? Si King Cyrus is the great. King Cyrus the Great was a Persian king. So, hindi siya Israelite, no? A prophesied figure. Lord's anointed, who would fulfill God's purpose for Israel. Si King Cyrus is a just ruler, biblical narrative and historical sources describe Cyrus as a wise and tolerant ruler who respected customs and religions of conquered people. So, si King Cyrus ay isang tawag dito, hindi siya Israelite, isang pagan, foreign pagan ruler. Isaiah 45 verse 1 to 3 is a prophetic passage concerning the Persian king Cyrus the Great, written approximately 150 to 200 years before he was born. The passage declares that God has chosen Cyrus, a foreign pagan ruler, to be his instrument for liberating the exiled Israelites from Babylon and facilitating their return to Jerusalem. So, si King Cyrus, though he is a foreign ruler, hindi siya Israelite, pagan ruler siya, but it is prophesied, bago pa man siya ipanganak, na siya yung magpapalaya sa Israel doon sa Babylonians. So, in this verse, Isaiah 45, verse 1 to 3, dito dinitalya how God would prepare Cyrus for his role as the Israelites' deliverer. Sa verse 1, God calls Cyrus
His anointed, Messiah in Hebrew, and promises to strengthen His military power to subdue nations. This title, itong title na Messiah, or anointed, ay binibigay lamang sa mga Israelites kings. But in this case, it signifies that Cyrus was consecrated for a divine purpose. Merong layunin ang Panginoon. Bagamat siya ay pagan ruler, siya ay pinili ng Panginoon to be the anointed deliverer of Israel. And in verse 2, God promises to go before Cyrus. Siya ang Panginoon ang mauna, ang Diyos ang mauna kay Cyrus, mangunguna, clearing his path by leveling mountains and breaking down the fortified bronze and iron gates of cities like Babylon. And in verse 3, God promises Cyrus immense wealth and hidden treasures from his conquest so that he would know and acknowledge that his success was due to God of Israel. Na lahat ng gagawin ng Panginoon na pagtatagumpay ni Cyrus, ang maitataas ay ang Diyos ng Israel. So yun yung ibig sabihin ng verse ng Isaiah 45, 1-3. The fulfillment of prophecy, it took 70 years bago nangyari. So pinrophesy bago makipanganak si King Cyrus, at nangyari yung prophecy na yun after 70 years. The prophecy was fulfilled in 539 BC when Cyrus conquered Babylon. Alam niyo kung anong ginawa ng Panginoon? According to the book of Ezra, Cyrus' army captured the city by diverting the Euphrates River. Kumbaga yung army ni King Cyrus, nakapasok sila doon sa Babylonians dahil ang Panginoon gumawa ng paraan. Ang mga armies ni King Cyrus, gumaan sila sa Euphrates River, nalagpasan nila yung Zoras Mountain na nagdi-divide sa Persian Gulf and sa Babylons. And alam niyo ba kung ano nangyari? May nakabukas na mga pinto, iron gates of bronze, matitibay mga fortified gates ng Babylons, naiwan nilang nakabukas because nagkaroon ng festival. Parang siguro mga nalasing yung mga bantay ng mga Babylonians and naiwan. According to the mga Bible scholars, yun ang nangyari. So, following his victory, nung sila ay nakapasok na at nakonquer nila yung Babylon, King Cyrus issued a decree allowing the Jews to return to Jerusalem to rebuild their temple. So nung nakapasok sila, nag-issue siya ng decree at yun nga, napalaya at napabalik ang Israelites sa Jerusalem. So, ang tagal ng proseso, diba? Bago ipinanganak pa si King Cyrus, hindi pa pinapanganak yung mag-deliver sa kanila at 70 years pa bago pa ulit nangyari yun. Now, ano ba yung sabihin ng breakthrough? Breakthrough refers to a significant and often sudden shift or victory over an obstacle usually attributed to divine intervention. Babalik ako dun sa tanong ko kanina. What breakthroughs are you asking for? Naisip niyo ba yun? Oh, okay na ako dito. Okay naman kami. Ano bang breakthrough ang gusto mong mangyari? Ano bang pinapanalangin mo? Ano ba yung mga pinapangarap mo? Breakthrough, next slide po. Breakthrough over the yoke of poverty, or breakthrough over the yoke of wrong relationship, breakthrough over closed doors or opportunities, breakthrough over spiritual dryness. Alam niyo ba na may spiritual dryness? Nasa church kayo pero ang spiritual status ng inyong buhay ay dry. Serving the Lord and yet your spirit is dry. Breakthrough over sickness. Breakthrough over personal struggles. At marami pang iba.
Merong tatlong importanteng facts about breakthroughs. Ito, as the Lord gives me this message. Number one, God uses a person or an individual to bring your breakthrough. God is no respecter of any person. Like King Cyrus, di ba? Hindi siya Israelites. Ano siya? Pagan siya. Hindi siya Kristiyano, kumbaga sa ano natin, sa panahon natin. Hindi siya Israelites, yet he was used by God to be an instrument to liberate the exiled Israelites. Though there were prominent individuals during that time, maraming mga prominent na individual during that times na sila ay nandoon sa Babylonia. Nandun si Jeremiah. Bagamat si Jeremiah nasa labas nga ng Babylon, nandun siya sa Jerusalem. Pero hindi siya ginamit ng Panginoon para palayain ang mga Israelites. Si Ezekiel, who was also exiled in Babylon. And si Daniel, nandun siya sa Babylon. Pero hindi siya ginamit. Iba yung pagkagamit ng Panginoon sa kanya. And many others who are prominent Israelites. Ibig ko lang sabihin, ang Panginoon, kahit ang unbelievers, He can send unbelievers or hindi Kristiyano to send your breakthrough. Not necessarily a tao ng Panginoon ang pwede niyang gamitin. Because He is not a respecter of any person. Bilang mga Kristiyano, hindi dapat talaga tayo close-minded to the point na nata-take advantage tayo. Minsan, sa election, nagbanggit lang ng Bible verse. Sabihin mo, Kristiyano yan. Yan ang makakatulong sa bansa natin. Pero hindi pala. Diba? Ang Panginoon siyang nagtatakda kung sino yung gagamitin para makamtan mo yung breakthrough. Breakthrough over the obstacles na iyong kinakaharap. Number 2, God will go before you to break through. Like King Cyrus, God promised to go before him, clearing his path by leveling the mountains and breaking the fortified bronze and iron gates of cities like Babylon. Yung breakthrough po, hindi lang to state of mind. Hindi to positive thinking. Or yung tipong pa-hype. Alam niyo yung pa-hype? Pag nakita mo sa social media, talagang, hype! You want your first million! Diba? May mga pa-hype na mga motivational speakers. Naniniwala naman yung mga tao. But pag tinignan mo yung profile, gusto din pala ng 1 million. 1 million views. Para siya ay yumaman din. So, breakthrough, for this to be real and lasting, must be the Lord will go before you. Siya yung unang mag-break dun sa obstacles. Hindi ikaw yung ito. Nakita niyo yung nakita niyo yung ano ba tawag niyan? Yung picture. Nakita niyo yung arrow. Diba? Parang ganun si Lord. Siya muna yung nagtusok dun sa wall, tapos bago nakapasok yung tao. Breakthrough to be real and lasting must be the Lord will go before you. Siya yung maghahawi ng mga balakid at mga hadlang sa dadaanan mo. Katulad ni King Cyrus. Sabi niya, He will level the mountains. Sabi niya kay King Cyrus, Zoras Mountains, malalaking bundok yun. Hinawi ng Panginoon. Papatagin niya yung mga gabundok na balakid. At kahit sarado ng pintuan, kaya niyang buksan. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Yung closed doors, fortified, matitibay na mga pinto, kayang buksan ng Panginoon. Kayang buksan ng Panginoon yun para sa iyo. Year 2011 po, konting testimony lang. After 11 years ng business namin sa veterinary,
Akala ko dead end na yon. Akala ko tapos na, wala na. Hmm? Yung dream ko na makapag-establish ng sariling business, parang feeling ko sarado na. Sarado na, wala na akong nakalock na yung gate. Tapos may nag-prophesy pa sa akin, sabi, nakita niya daw ako nakaharap ako sa bundok, and hindi raw ako tatagos. Aakyat daw ako sa bundok. Imagine mo, pag aakyat ako, kung mataas na mataas sa bundok, paano ako makakakit? Baka patay na ako bago ako makalipat sa other side of the mountain, di ba? Parang, ang dami kong pagdadaanan. Baka may mga wild animals pa sa bundok. Ganun ako nakita sa vision. And, hindi ko yun pinansin. What we do, we just continue to pray. We just continue to serve the Lord. And, kung ano-ano yung mga grinding kami ni Brother Jerry, baka may iba sa inyo, nabentahan pa ni Brother Jerry na kung ano-ano. Marami kaming mga sinubukan na negosyo just to survive and just try kung anong dapat gawin. But alam nyo, praise God, may isang malaking pagsubok na dumating without knowing na yun yung magiging simula. No? Pagsubok and yet simula namin sa pagninegosyo. So, praise God, hindi kami makiat sa napakalaking bundok because He leveled the mountains. Ni-level ng Panginoon yung mountains para sa amin. Nakayanan namin yon, nakatawid ng maayos, and yung inakala ko na sarado ng gate, na-lock na malaking wall, and wala nang opportunities. Binuksan muli ng Panginoon para sa amin at para sa aming pamilya. This time, mas merong roadmap, mas merong direction, mas matibay, mas maayos. And now yung business namin is 9 years na at nagkakaroon na siya ng mga sanga. And praise the Lord! Kasi He leveled the path. He leveled the mountain. Pinatag ng Panginoon yung daraanan for us to break through. God will go before you to break through. And number 3, God will lead your breakthrough so that you would know and acknowledge that it is from the Lord. Everything and all things na makakamtan natin when we get there, ito ay para bigyan ng papurihan ng Panginoon. Ito ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Yung blessings will be a showcase of God's goodness and mercies in your life. I believe that we experience those difficult years. Alam niyo, kinukwento ko to kasi when the Lord lifted you up, hindi ito pagbabrag or pagmamayabang. It is a testimony of how faithful and how good the Lord is. Amen. No? Na from nothing, from kawalan, wala ka na talaga. No? Pero binangon ka ng Panginoon. It is something na kailangan mong sabihin upang magbigay ng pag-asa sa iba. Because I know, marami sa atin, marami sa inyo nangangarap, pero hindi nyo alam kung paano. Hindi nyo alam kung saan ka magsisimula. But just continue to serve the Lord and to seek Him, at makikita mo na lang na nandyan na yung pinapanalangin mo. When He give you your breakthrough, it will be peaceful, with contentment, with direction, and sweet. Naalala ko nung isang umaga, nag-devotion ako. Merong nag-message sa akin, pagkahaba ng message siya, mahaba-haba niya sa akin. Pero in short, ang gist ng message niya is, hindi ko in-expect from that person na sasabihin niya sa akin. Malayo kong maisip yon in my wildest dream na magbe-message siya sa akin ng gano'n. At nasa malayong lugar siya. So, hindi ko iniisip yon, pero ang gist ng kanyang
message is this, na nagpapasalamat siya sa Panginoon kasi I am an inspiration and a model sa kanilang magkapatid bilang babae, bilang asawa, at bilang mother. Which is, napahiyak ako kasi parang, oh Lord, hindi ko yun in-expect. But, nagpapasalamat ako sa Lord. When the Lord gave you your breakthrough, it will be complete and satisfying so that the Lord will be glorified in your life. So, hindi lang para maging sikat ka, or para maging mayaman ka, or para maging, lapitan ka ng mga tao, kundi para mabigyan ng parangal ang Panginoon. But, breakthrough is hindi siya instant. Katulad ng iniisip ng marami. Merong waiting season. Next slide. Waiting season is an integral part of breakthrough. Mahalagang bahagi ang paghihintay sa breakthrough. Waiting upon the Lord's timing. According to the Bible, the Israelites waited 70 years to be liberated from their captivity. But of course, syempre, Israelites yun, bansa yun. Maraming tinuturo ang Panginoon sa kanila. Pero ngayon, I believe because of Jesus, na-advocate natin, na nagpa-pray para sa atin, na sa Panginoon, hindi naman ganun katagal. Hindi ko habang ganun ang paghihintay. And while we are waiting for the breakthrough, the Lord is doing something in each and everyone's life. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen. Anong ginagawa ng Panginoon? God's intervention in the waiting season. Next slide po. God's intervention in the waiting season. May ginagawa ang Panginoon habang naghihintay ka sa breakthrough na yan. Number 1 is, letter A is, He will humble you. He will humble you. Isaiah 66 verse 1 to 2. This is what the Lord says. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? Has not my hand made all these things? And so they came into being, declares the Lord. This is the one I esteem. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. Hindi niya kailangan yung galing mo, hindi niya kailangan yung talento mo, hindi niya kailangan lahat, kayamanan mo, whatever it is. Kasi kanya yun eh. Sabi niya, heaven is my sabi niya, this is what, heaven is my throne. And the earth is my footstool. Tapakan lang niya yung earth. So, wala siyang kailangan sa iyo. Ang kailangan niya, yung humble heart and a contrite spirit. Yun ang kailangan niya. Not your talent, not your strength. Kasi mauubos yung strength. Yung talent nga, kunwari si Brother Andy na natutulog. Sorry. Magigitara siya, tapos nagkasugat yung kamay niya, hindi na niya magagamit. Diba yung talent niya? Diba? Sino matalino, nagka-Alzheimer's, hindi na magagamit yung talino niya. Sino yung mapera? Tapos sabi mo, Lord, mapera ako, ganyan. Malakas ako. I have so ministries. Sa church, lahat. Ako yung gumagawa. Lahat, Ang kailangan ng Panginoon, humble heart. Ang kailangan ng Lord, humility of heart. Diba? More often than not, when you are young, and sa tingin mo, pakiramdam mo, kaya mo yung isang bagay. Magaling ka, matalino ka, malakas ka, smart ka, talented ka. Pero, yet, ang bagal dumating ng breakthrough. Lahat, Lord, nasa akin naman I possess everything. Gwapo ako, maganda ako, matalino ako. Pero bakit ang tagal?
Palagi naman ako sa church, naglilingkod ako sa iyo, Lord. Lahat ginagawa ko. Pero bakit parang hindi mawala yung problema? Parang pagtayo sa pulpito, salamat sa Panginoon kasi may problema. Di ba? Ba't parang ganon? Parang paulit-ulit. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Lord sa atin. He wants humility of heart. Sabi niya, heaven is my throne and earth is my footstool. In short, yun nga, hindi niya kailangan yung mga ipinagmamalaki natin. Dahil sa Kanya ang lahat. He needs you to come with Him with a humble heart and a contrite spirit. Kahit hindi mo sabihin, alam ng Lord pag ikaw ay humble. Hindi mo sasabihin na humble ako. Mabait ako. Alam ng Lord yung state of heart mo. Another intervention na gagawin ng Panginoon while you are waiting for your breakthrough is He will develop your character or yung pagkatao mo. Romans 5:3. Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. While you are in a waiting season, the Lord will develop your character. Amen? He will develop your perseverance. Yung pagiging matyaga mo. Kasi ayaw mo maghintay eh. Ayaw maghintay sa pila. Gusto mo mag-overtake. Ayaw mo maghintay, Lord, ang tagal mo naman, Panginoon eh. Uunahan kita. Tagal-tagal ni Lord sumagot. Baka hindi naririnig ni Lord. Ako na nga yung gagawa. Diba? Gagawin ko na to, Lord, kasi ang tagal mo sumagot, ang tagal. He will develop your integrity. Integrity, yung pagiging matapat mo, doing the right thing even no one is watching. Kahit walang nakakakita sa iyo, ginagawa mo yung tama. While we are in the waiting season, the Lord develops your integrity. Siya ang magde-develop ng integrity mo. Siya ang mag-aayos ng kaisipan mo. And also Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Naalala ko to, merong isang retired teacher, tinuro ko to. Sabi niya sa akin, sa dami ng tinuro ko, ito yung naalala niya. Sabi niya, Sister Tess, hanggat nabubuhay ako, yan yung naaalala kong turo mo. Kasi daw, napakamaldita daw niya. Kasi si teacher siya na meron na siyang position. And mataray siya. Pero nung tinuro ko daw to, pumasok daw sa puso. Yung fruit of the Spirit, alam niyo yung aratilis, kasi nung una sabi ko, bakit hindi fruits, Lord? Bakit fruit? Isang bunga lang siya. Alam niyo yung, ang nakita kong analogy is yung aratilis. Sino mga nakakaalam ng aratilis? Yung mga batang kalina. Si Mari Caral. Ako din, puyo kita sa kanang aratilis. Di ba pag binuksan mo yun, ang daming mga butil-butil. And yet, nasa iisa siyang bunga. Diba? Tapos pag kinain mo siya, ang sarap niyang, kasi may mga pumuputok-putok na mga isa-isa. Nandun pala yung love, peace, joy. Diba? Para yun yung analogy ko dun sa fruit of the Spirit. And while we are waiting dun sa breakthrough na ibibigay ng Panginoon sa atin, dinidevelop niya yung ating fruit of the Spirit. Yung pagmamahal, yung peace, yung patience, yung kabaitan sa'yo. Dati kang mataray, sabi nung kakilala ko, dati akong mataray. Bad ako, sabi niya. Yung katapatan mo, yung gentleness and yung self-control. Dati basta lang
Meron kang hindi marinig na ano, pupuntahan si kapitbahay at tataratat, di ba? Meron lang marinig na konting negative na ako. Aawayin na kung sino man yung nagsabi ngayon. Diba? The Lord is developing our character. So yung pagiging, aalisin niyo yung pagiging impatient, yung pagiging arrogant, yung self-centered. Ito, napakarami ngayon yung mga kabataan. Entitlement. Parang feeling nila, entitled sila for everything. Babaguhin ng Lord, aalisin ng Panginoon yung entitlement. Yung feeling niya, dapat deserve siyang ganito. Deserve akong maupo sa harapan. Deserve akong makareceive ng palakpak na marami. Deserve akong purihin, di ba, Mega? Deserve akong ganito, dito. Deserve ko yun eh. Entitlement. Tatanggalin ng Panginoon niya bago niya ibigay yung breakthrough. And letter C is, He will sustain you. Ito na yung last intervention ng Lord. He will sustain you. Psalm 3 verse 5, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Psalm 54 verse 4, surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. The Lord's sustenance means the Lord will strengthen you. The Lord will provide for you. The Lord will give you peace and rest. So, kahit na dumadaan ka doon sa paghihintay before you receive that breakthrough, He will sustain you. Palalakasin ka ng Panginoon. Diba? Meron na ba ditong nagising sa umaga na masigla sila o malakas sila o nagpasalamat sa Lord kasi buhay pa tayo, di ba? Malakas pa na, itatayo pa natin yung mga paa natin. Di ba, Sister Maggie? The Lord will strengthen you. The Lord will provide for you. Meron ba ditong nagutom na? Habang hinihintay niyo yung breakthrough ng Panginoon. Kung hindi niyo pa nare-receive, meron ba ditong yung hindi kumain na 3 beses isang araw? Hello? May kausap ba ako? Lahat ba kumakain ng 4 na beses isang araw? Ay, 5 pa, tingnan mo. O, 6 pa, di ba? Dami kasi kakaiba'y Pilipino. May merienda sa umaga, may merienda sa tanghali. Sabi ng mga anak ko, Ma, Pilipino lang yung gumagawa nun. Kasi daw yung mga ibang, 2 beses lang daw kumain. Pero tayo daw, gusto natin may merienda pa, tanghali, tsaka sa hapon. Tsaka meron pa sa gabi, midnight snack. So the Lord will provide for you, and the Lord will give you peace and rest. Diba? Bibigyan tayo ng, alam nyo, napakapalad natin kasi dito sa bansa natin, malaya tayo. May peace, di ba? Makita mo pagka tinignan mo doon sa ibang mga lugar, ang mga Kristiyano pinapatay. Saan ba yun? Yung recently, ang daming mga Kristiyano pinatay. Pero ang Panginoon, binibigyan tayo ng peace and rest. Kahit na kulang, sabi mo, kulang. Diba? Pero yung kapayapaan at yung kapahingahan, naghihilig ka pa nga. Paghiga mo, sabay hilig ka. Tapos pag upo mo dyan, naghihilig ka din. Nakapikit ka din, tulog ka. Diba? Merong peace and rest while we are waiting sa breakthrough ng Panginoon. So, yung 3 intervention ng Panginoon while we are waiting, while we are in the waiting season, He will humble you, He will develop your character, and He will sustain you. Ano kailangan? We should cooperate with God's intervention. Dapat makikooperate ka sa intervention ng Panginoon. When the time is right, He will make your breakthrough happen. All you have to do is cooperate. Kung anong tinuturo ng Panginoon, listen,
and do it. Cooperate with God's intervention, and when the time is right, He will make your breakthrough happen. Isaiah 60, verse 22b. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. And yung slide po, and remember this, when your breakthrough unfolds, you will be amazed. When your breakthrough unfolds, no one can stop it. No one can shut it. It will be established, enduring, and permanent because the Lord made it happen. Walang makakapag-stop nun. And you will be amazed, you will not stop dependent on Him. Kasi pagdating ng panahon na yun, you are already matured in handling those blessings. Because you know that God made all these things possible. Isaiah 45:1, sabi niya kanina kay Cyrus, to open doors before him so that gates will not be shut. Bubuksan ng Panginoon yung door at walang makakapagsara. Just like what happened to King Cyrus. Psalms 22:22b, what he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. So, ulitin ko, remember this, when your breakthrough unfolds, walang makakapag-stop mo. No one can shut. It will be established, enduring, permanent, because the Lord made it happen. So, sa hapong ito, naisip mo na ba ano ba yung totoong nais mo na ma-overcome mo? Nais mo na mangyari sa buhay mo? Ano yung panalangin ng puso mo? Kasi walang ibibigay na breakthrough ang Lord pag hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mo, di ba? Pag sasabihin mo, basta, gusto ko ng breakthrough. Breakthrough saan? Ha? Oo. Dapat meron kang gusto talagang mangyari sa buhay. Hindi pwedeng bahala na. Hindi pwedeng, Lord, bahala ka na. Basta bigyan mo ako ng breakthrough. Ano nga yun? Ano nga yung breakthrough? So, sa hapong ito, let us pray. And ibigay natin sa Panginoon yung anumang desire ng puso mo. Ano man yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. And cooperate with God's intervention para makita mo at maranasan mo yung breakthrough ng nais ng Panginoon. And remember, pag binigay na ng Panginoon yan, wala nang makakapagsara. Wala nang makakakuha. It will be permanent, enduring, and established. Amen? So tumayo po tayong lahat, tayo po ay mga